Hello, good morning. Gusto na akong i-share sa inyo how I survive systemic lupus erythematosus with nephritis. Kana ang final diagnosis sa ako as a doktor. Akong sugdan ng akong istorya since pag-uli na ako, gikan ko og US. Niuli ko diri sa Pilipinas last June 25, 2024. Nakikita ko sa akong mga anak dito mi nag-meet sa Manila anak nga time. Pero loaded kaayo ko og stress anang panahon na tungod sa mga kaning mga gusip-gusip dayon kanang nakoy giapilan nga investment nga nag-close anak nga time. And then last jud na ko nga gika-stressan kanang akong appointment together sa akong mga anak sa US Embassy, kaya ako silang gi-apply og tourist visa, which is akong visa tourist ra pod. So gusto na akong i-try pod ang akong mga anak nga maka-tourist pod sila, maka-tour pod sila sa US. So kinilaging nag-expect ko kaayo. So niuli ko diri sa Pilipinas para ubanan ako akong mga anak dito sa embassy para sa interview. Excited kayo ko nga madala na ako akong mga anak ba. But failure ko. So pagawas jud na ako at that moment, pagawas jud na ako sa US Embassy, murag dili jud ko katindog sa tinuod lang. Dili jud ko halos makatindog. Pamati na ako kanang nawadan lang ko kusog, nawadan lang ko kanang wala na ko kusog itindog. So very weak yun ko at that time when nakagawas ko sa US Embassy. Supposedly, nag-promise ko sa akong igsuon nga ako silang ilaag. Ilaag na ko sila. Siyempre, bagong abot kay Amerika, pero wala na ako nahimo sa akong igsuon sa akong mga anak tuod kay kanang 25 man ko nag-uli, June 25, 26 interview, then 27, manguli na mi og diri sa Mindanao. Motong nga wala na ko nakalakaw kay supposedly after mi sa embassy, kung wala lang ko'y gibate, manglaag pa mi. Manglaag pa unta na mi. Pero murag nagpatong-patong na lang ang akong stress anak ba tungod sa mga nadungan ang mga pakyas-pakyas sa ako. Nadungan ang pakyas kay nadungan lagi nga na stress jud ko og maayo din. Moto basta nga kung nadumduman kana nga kahintang ang nakapa stress na ako kaayo. So pag uli na mo dinhi sa Mindanao, wala na ko katindog more than a month. I couldn't stand up good because of the joint pains. Kanang maghigda bitaw nga inig magtindog itukod ang kamot. Kani sakit kaayo, sakit kay akong diri, din akong tuhod sakit. Ang akong lapalapa, pamati na ko, lingin siya kaayo. Sumoto nga, pagka 1 month after, nagkuan ko kanang, nibalik ko sa ako ang doktor kay, sa kadugayan, kuba-kubaho naman ko. So nakulbaan ko, basin, unsa na, kay nga nung, dili naman ko, makatulog man gyapon ko, pero kulba-kulba lang yun. Unya, muto nagpa-check up ko. Pagpa-check up na ako, the doctor says that my hyperthyroidism possible nga nibalik siya, which is it was remission last 2019 pa na ulian ko. Nag-stop na ko sa akong medication sa akong hyperthyroid 2019 pa. So dugay na
motong 5 years na ang nilabay nga wala na ko'y maintenance ako ang hyperthyroidism kay nagremission na lagi. So karon gi-check up ko sa doktor, gingnan ko nga kanang nibalik ni taas jud ay. So, tungod siguro to sa stress unsa ba mo akong gituan, pero pag abot sa akong bana nangaligo mig dagat mga November 2 nga bulan, November 7 abot akong bana ni apas diri. Motong naligo mi og dagat, syempre direct sunlight kay naa sa beach. Adto nga time nga pag uli na mo gikan sa dagat, nakaluwa ko og dugo. Dili wala man ko giubo, wala kanang murag pamati lang na ako na isambol sa akong tutunlan nga inigmuan ako. Pagawas, ang mugawas, dugo na yun siya. Kanang ngilngig yun siya nga pagkadugo ay basta. Muto nga, pagka November 28, nibalik ko og endocrinologist. Pag ato na ako, na-confirm nga, ang akong thyroid, kanang dili siya active. Pero, nagpalpit ang akong heart. Kay ECG man ko sa Dr. Ana. So, naay palpitation sa ako ang heart. So, naglibog ang doktor nga nung nagpalpate nga, normal ang ako ang thyroid. Dili siya active. So, pagka December 5, nilarga mig Manila, kanibalik naman akong bana, akong giatod. Motong, pagkatod na ako sa kumbana, wala ko dayon ni uli, Badares Mindanao. Motong, dito pa ko, naghulat ko sa ako ang makauli ko. Okay. Motong, dili naman ko makaginhawa, o kanang, kulang ba, hangak akong pamati, dayon, dili ko katindog, so nagpakuha ko sa igsuo na mo. A brother dito sa katong papapapa nag-stand nga papapapa sa akong bana atong pagkasal namo. Nagpakuha ko niya dito sa hotel kay gihangak man ko. So yakong gikuha, yakong gidala sa emergency room dito sa Bernardino Hospital, Bernardino General Hospital sa Quezon, Quezon City. O dito ko. So laboratory ko. Lagi kay nagluwa man ko og dugo, requestan ko sa doktor og kuan, x-ray, sputum, then to the echo, then thyroid panel, complete blood count, o whole abdomen, nga ultrasound. So karon dito ko sa endocrinologist, nag-ingon ang endocrine nga. Normal ang akong thyroid. It's not active. My thyroid is not active. So, yakong gi-refer dito sa pulmonologist o cardiologist. Pero, yakong gingnan nga, ang result sa akong CBC is kanang ubos man, 87 lang, which is ang normal is 120 to 150. Ang ako is only 87. So, iya kong giresitahan og ferrous. So, multivitamins with iron. So, nag-inom ko. Akong x-ray. So, problemado akong x-ray. So, karon dito ko sa kuan kanang iya kong refer man lagi og pulmonologist. So, dito ko sa pulmonologist. Nagingon ang pulmonologist, i-diagnose ko nga na ako'y TB. So, karon gi-sputum ko ay akong sputum. Pero, at that time, wala pa result ang sputum. Kay 3 days pa, mo result ang sputum. So, anang adlaw, ipainom na ko niya dayon o para sa TB.
So, perting dagko kay sa tambal. Siguro mga inani kadagko nga mga tambal. Muto nga, wako, samot og kalain ang akong pamati kay luod man, tapos wala na ko nag-uli dito na ko nag rent og hotel ba, wala ko nag-uli dito sa balay sa katong isuon nga nagkuha sa ako. Wala ko dito sa ilahan nag-uli kay ningon man lagi ang doktor nga na ako'y TB, so nagbalik, nagpuyo na pud kog hotel. So samtang nagpaabot ko nga ma-result akong sputum. Pero gingnan ko sa doktor nga dili ko pa travelon, dili ko pa biyaheon kay naalagi ko'y TB. So karon ang akong giuna-una anong namang ko'y TB. Wala man ko giubo. But possible nga ma-acquire na to, no? Dali ra ma-acquire ang TB. So, gikan pa kog Amerika, wala ko'y gawas-gawas. Gikag Amerika. Imposible pod og naay TB dito sa Amerika. Sa diri ko sa balay, wala ko'y gawas-gawas. Kay, naluya naman lagi ko, gukan pag uli na ko. Luya naman ko, so wala ko na-expose og mga tao. Then, motong nakana ko, anong namang ko'y TB. So, murag sa tinuod lang, dili ko mo dawat nga na ko'y TB. Pero, tinuod nagluwa mong good kog dugo. Then, ang doktor moingon nga, TB man jud, kay ang result sa ako, ang x-ray, kuan gyud ka ng, dagan gid siya kaayo og mga, dagan gid siya kaayo og mga kuan, kanang spot ba. Moto nga, ang akong giimo, inom lang yapon ko og tambal kay madlok pud lagi ko og kuan kanang gusto na pud ko nga maayo, pero sa pag-inom na kog tambal naganam ko og kuan kalain ba ang akong pamati. Pag result na sa ako ang today ko pagkaugma naka-istorya ko sa cardiologist, nag-ingon ang cardiologist nga ang kato daw akong result sa today ko, iya kong gidiagnose nga nakoy atrial fibrillation. Ang akong heart, dagan daw kayo og kuryente. So meaning to say, nag-ingon siya nga, posible nga, dili lang kay ang TB or ang kaubo sa ako ang blood count, hemoglobin, naka-atrial fibrillation ako. So, posible nga na ako ilain nga sakit. So, iya kong gipangutana kung taga Manila ba ko, kung taga Mindanao ra. Siya nga uli sa inyo. Kay, naabay mag-atiman nimo kung diri ka ma-admit. So, wala yung mag-atiman sa ako, Muto, iya kong gingnan nga paulion ko diri Mindanao. Dayon, iya kong gipadala og referral nga for further evaluation kay ingon pa niya na daw kuno ko'y underlying nga sakit gawas anang TB. So posible nga napay akong gibati lain ang ubos pod nga blood count nako aka ng hemoglobin. So posible, so nakinanglan ko further nga evaluation mahitungod sa akong mga kay naagi daw kuno ko'y underlying nga sakit. So, yakong gihatagan o permit to travel. Kay, ang pulmonologist, ningon nga TB daw, pero, dili, murag, ambot ba? Nag-ingon siya nga, iya daw kung, unsay ngalan ani, hatagan o permit to travel, para nga makauli ko dire sa Mindanao. So, pagka, January 2 kay December 30 man ko nag-uli. Nagpasundo ko sa ko ang manghud kay murag dili na jud makaya. So ako ipakita ang picture sa akong dagway kay nagsugod na jud ko og kalunas. Tapos ang result sa akong today ko kay dungan man ang akong pagkuha sa sputum og ang x-ray. Ana rang adlaw ba. Pero ang result lang sa akong sputum is 3 days pa.
So nidagan pa ko og mga pila ka adlaw ay pa na ako nakuha ang result sa sputum. Then ibalik ko sa doktor nga cardiologist. So moto nga ningon siya nga pauliun ko kay na ako'y possible underlying sakit. Kaya nga kung sputum, negative gyud ko bacteria sa TB. So, nangutan ako sa doktor kung undangon ba, nangyun siya, pulmonologist only can say, nga muundang ko sa ako ang TB medication. Pero, kay base sa ako ang x-ray, daghan gid siya og spots. Dayon sa ako ang sputum, negative ko ana nga bacteria. So, moto nga gipauli ko dinhi sa Mindanao. January 2 na-admit ko dinhi sa TMC, Tago Medical Center. So, sa sunod na ko nga topic, akong itapik sa inyo ang ako na pong pagka-admit dinhi sa Tago Medical Center. So, karon kana lang sa ang akong topic. Then, sunod, atangin ninyo ang chapter 2, ani nga story kay akong itapik sa inyo ang akong kinabuhi 1 month na ko nga pagpuyo sa Tago Medical Center ay ako na diagnose nga na ako'y lupus. So, karon ka na lang sa sunod na pod, padayon ratag istorya. Salamat sa pagtanaw, og mayong buntag.